Mga ka-followers, no, ang pag-uusapan natin dito kung saan tayo mas nakakatipid sa pagtatrasis. Ito yung ginagawa natin ngayon, yung tinatawag na shed roof. Ang ginamit natin dito na materialis ay yung tubular na 2x4 at 2x3 na C-purlings. Ayan. Ito yung ginamit natin at yung kanilang kapal ay nasa 1.5 mm. Pag ito kasi yung ating gagamitin, ay madalis po tayong matapos dito. Mas nakatipid tayo sa araw, sa labor, at sa budget. Nakatipid po tayo. Kasi nga ganitong design ay madali pong gawin. Pag naisalpak na natin yung mga rafter, ayan, yung mga rafter, pag nakuha na natin yung kanyang sukat, sasalpakan agad yan ng C-purlings. I-weld agad yan. Tapos, ilalagay na yung fascia board. Isusunod na dyan yung tinatawag na magbububong na tayo. So, napakadali pag ganitong mga materials natin gagamitin sa pagtatrasis. Ayan. Kukumpara natin sa may steel trusses talaga, yung mga angle bar, yung mga channel bar, ayan. Kasi yan, gagamitan pa lang dyan, a-assemble pa yan ng matagal. Mag-assemble pa yan kasi nga marami pong mga gagamitin na mga bakal dyan, yung mga design nya. Halimbawa, mayroong mga wave, king post, o di kaya kung ano-ano pang mga design. Ang problema doon ay matagal po siya masimbol, tapos mapapagastos po tayo. Ayun, matagal din siyang buuin. Pero kung sa marami pong mga budget, mga guys, ay pwede po yung mga ganong steel trusses. Matibay pero mabigat sa bulsa. Pero kung kayo po ay nagbabudget meal lang naman, na tulad nito yung ginagawa po natin na 2x4 by 1.5 saka 2x3, ang kapal 1.5, ay pwede ito sa mga nagbabudget meal. Matibay na rin po ito mga guys. Ayan, so madali siyang gawin, mas nakakatipid tayo sa bulsa. Tapos yung labor ay konti lang yung ating magagastos. So ito yung kainaman naman pag tubular sa kasi parlings lang yung gagamitin natin. At yung style ng kanyang design, yung kanyang tinatawag na roof shed. Ayan. Or yung solar panel. Solar yung kanyang design.